Kapag sinabi mong Magnolia Hotshots, ang unang naiisip ng mga fans ay Alvin Patrimonio, James Yap at ang kanilang Grand Slam noong 2014. Ngunit nang matrade si Yap para kay Paul Lee, magretiro ni na PJ Simon at Mark Pingris at marilis kamakailan ni Rafi Ribis, dalawang player na lang ang natira sa core nila na noon ay nagpahirap sa mga teams, si Mark Barroca at Ian Sanggalang. Malakas pa rin naman sila maglaro at kaya pa makipagsabayan sa mga batang players. Pero nagkakaedad na rin sila at di natin alam kung hanggang kailan na lang ang itatagal ng kanilang karir. Kaya kung titingnan natin ang lineup ng Magnolia ngayon, exciting ang kanilang magiging future. Unahin natin si Javi Gomez de Leano. Nakuha nila ito via trade sa Terra Firma kapalit ni Jerick Ahanmisi. Isa sa pinakamalaking addition para sa Magnolia ngayong taon. Meron na siyang international exposure sa Japan B-League at KBL. Bago siya maglaro sa KBL, ang huling conference niya sa Terra Firma ay nagpakita siya ng all-around game. Nag-average pa nga siya ng 16.4 points, 5.9 rebounds at 1.9 assists while shooting 57% from the field at halos 40% mula sa 3-point line. Nagkaroon pa siya ng breakout game gaya ng laban kontra sa NLEX Road Warriors kung saan umiscore siya ng career high 31 points. Isa ito sa patunay na kaya niya magdala ng opensa kapag kinakailangan. Ngayon sa Magnolia, dadagdag siya sa firepower mula sa wing position. Pwedeng maging game changer si Javi, isang two-way player na kayang pumuntos at maaasahan sa depensa. Speaking of two-way player, ito ang main man ngayon ng Magnolia, si Xavier Lucero. May mga teams na nagpapakita ng interest sa kanya abroad kaya kinabahan ng mga fans ng Hotshots dahil baka nga naman umalis na ito sa PBA at gayahin yung ibang mga star player na maglaro na lang sa ibang bansa. Pero nitong September ay pumirma na si Save ng 2-year deal. Malaking bagay dahil isa siya sa inaasahan ng team ngayon at makakahinga na ng maluwag ang mga fans. Hindi lang basta scorer, kilala siya bilang energy guy at two-way forward. Last season, nag-average siya ng 18.7 rebounds at 2 assists per game. Bukod sa scoring, malaki rin ang ambag niya sa depensa at mga hustle plays. Sa ngayon, siya ang nagiging go-to guy ng Magnolia. Nakikita siya bilang cornerstone ng koponan, isang player na pwedeng maging pundasyon para sa future ng Hotshots. Para naman sa guard position, pag-usapan naman natin si Jerome Lastimosa. Noong rookie year niya, mabilis niyang pinakita na kaya niya agad makipagsabayan sa pro level. Malaking tulong talaga ang nagawa ng international stints niya para sa Gilas at SGA. Nag-average siya ng halos 10 points, 3 rebounds at 3 assists per game. Ang kagandaan sa kanya, marunong siyang gumawa ng sariling tira, marunong mag-set ng plays at may natural instinct sa crunch time. Kaya kahit bata pa, may tiwala na agad ang Magnolia na ibigay sa kanya ang bola sa mga importanteng possessions. Sa hinaharap, si Lastimosa ang nakikitang future guard ng Magnolia. Kapag dumating ang panahon na mawala na ang mga veteranong guards, siya ang inaasahang papalit bilang isa sa mga bagong leader. May tapang, may shooting at may composure na bihira makita sa isang batang player, kaya't pwedeng-pwede talagang mag-build ang Magnolia sa kanya para sa hinaharap. Isa sa pwede maging katandem ni Lastimosa ay si Peter Alfaro, isang product ng San Beda Red Lions. Bago siya magpa-drop, naglaro muna siya sa Zamboanga Valientes kung saan nakakuha siya ng dagdag na experience at maturity sa laro. Siya ay na-draft bilang 27th overall pick ng Terra Firma noong 2024 ngunit hindi ito nabigyan ng kontrata. Naging blessing in disguise pa nga ito dahil agad siyang kinuha ng Magnolia via free agency. At dito pinakita niya na isa siyang solid guard. He can create his own shots, maaasahan sa depensa at may shooting mapa 4-point line man yan or 3-point line. Para sa future, kapag nag-improve pa lalo sa Alfaro, magiging maganda ang tandem nila ni Jerome. Pag-usapan naman natin ang recent draftee ng Magnolia, si Yukian Andrada. Kinuha siya bilang 6th overall pick sa 2025 PBA draft. Isa siyang versatile forward mula sa San Beda na kilala sa kanyang shooting sa labas at kakayahang dumepensa laban sa iba't ibang posisyon. Hindi man agad makakalaro para sa Hotshots dahil may last year pa sa NCAA, ang sa tingin kong mayaambag niya ay floor spacing at energy sa frontline. Dahil threat siya mula sa labas, luluwag ang depensa ng kalaban. Magkakaroon ng driving lanes para sa guards at mas maraming open looks para sa ibang scorers ng Hotshots. Bukod pa doon, kaya rin niyang tumulong sa rebounding at depensa.
Sa mas mahabang panahon, si Andrada ay nakikitang future piece na magpapatibay sa lineup ng Magnolia. Lalo na kung ma-develop pa ang kanyang skill set at kumpiyansa. Magko-complement siya sa mga batang players like Lucero, Javi, Jerome at Laput. Sa kabilang banda, nasa lineup pa rin ng Magnolia sina Aris Dionisio, Joseph Eriobu, James Laput at Russell Escoto. Si Aris Dionisio, isang stretch forward na kayang umatake mula sa labas at tumulong sa depensa sa loob. Noong 2024 Governors Cup nga ay nagkaroon pa nga siya ng breakout game kung saan umiskor siya ng 30 points at pumukol ng 9 na tres. Kaya niya rin dumepensa ng wing players at kaya rin sumabay sa mga bigs kapag kailangan. Bukod sa shooting, nagdadala rin siya ng athleticism na pwedeng magbigay ng weak side blocks at hustle plays. Sa hinaharap, pwede siyang maging glue guy na magbibigay ng tamang balanse sa offense at defense ng Magnolia. Si Joseph Eriobu naman pinatunayan ng kanyang sarili sa 3x3 kaya hindi nagtagal ay pinaakyat na rin siya sa 5-on-5. Kilala bilang energy guy at scorer. Hindi flashy ang laro niya pero yung hustle, tapang at physicality na dinadala niya sa court ay hindi matatawaran. Sa tuwing nasa laro siya, siguradong ramdam ng kalaban ang presensya niya. Mapa-rebounds, loose balls, or pagharap sa mga malalaking forwards. Siya yung klase ng player na willing gumawa ng dirty work para mas gumaan ang trabaho ng mga scorers na Magnolia. Magandang addition siya sa roster dahil he can create his own shots at matibay rin sa depensa. Para naman kay Russell Escoto, kilala siyang big man na may size, skills at kakayahang maglaro sa loob at labas. Ang problema lang, hindi siya nabibigyan ng sapat na playing time para maipakita yung buong potensyal niya. Kung mabigyan siya ng consistent na minutes, kaya niya mag-contribute sa depensa, rebounding at maging stretch big na makakatulong mag-spread ng floor. Para sa Magnolia, asset pa rin si Escoto. Nagbibigay siya ng depth sa kanilang frontline rotation at insurance kapag kailangan ng dagdag na laki sa loob. At syempre, ang sentro ng Magnolia, si James Laput. Isa siya sa mga project bigs ng Magnolia ngayon. Sa taas niyang 6'10", natural siyang rim protector at rebounder. Sa ngayon, hindi pa ganun kahasa ang skill set niya at hindi pa buo ang kumpiyansa. Minsan libre na sa ilalim pero ipapasa pa ang bola. Pero kita naman ang potensyal niya kapag nasa loob na siya ng court. Malaki ang ambag niya sa depensa at sa pagbibigay ng presence sa shaded lane. Kapag nahasa ang footwork, positioning at post moves niya, pwedeng maging cornerstone center siya ng Magnolia sa mga susunod na taon. Ang ganitong uri ng big man ay bihira sa PBA. Kaya kung mag-improve pa lalo si Laput, sobrang laking bagay niya para sa future ng hotshots. At panghuli si William Navarro, isang versatile forward na kasalukuyang naglalaro sa Korea. Pero ang signing rights niya nasa Magnolia pa rin kaya hindi malayo ang posibilidad na balang araw ay babalik siya sa PBA at maglaro ulit para sa team. Kung titingnan yung huling conference niya bago umalis, naglabas talaga siya ng mga numero na pang all-star. Halos 20 points at 10 rebounds per game, dagdag pa ang steals at ang kanyang depensa. Para siyang modern forward, kaya maglaro sa loob at may tira rin sa labas. Malaking tulong siya sa rebounding, hustle at pagiging stretch player na kayang magbigay ng spacing para sa mga guards. Kung sakaling nga matapos ang stint niya sa Korea at bumalik siya sa Magnolia, mas magiging solid pa lalo ang future ng hotshots. Isipin mo magsasama sina Navarro, Lucero, Javi, Lastimosa, Laput at Andrada. Puro bata at gutom sa laro. Sa ganitong kombinasyon, may veteran presence pa rin na Magnolia. Pero ang direksyon ng team ay malinaw. Papunta na sa mas mabilis at modernong style ng basketball. Hindi lang players ang usapan dito. Magnolia has a new leader sa bench. Siya si Coach L.A. Tenorio. Isa sa pinakamagaling na point guard sa PBA history. Multiple time champion at tunay na floor general. Ngayon, siya na ang magtuturo at gagabay sa mga batang hotshots. Imagine mo na lang si Lastimosa at Alfaro natututo direkta kay LA kung paano i-control ang laro, kung paano maging clutch sa dulo. Yung mga batang wings at frontline, gagabayan niya kung paano manatiling compose sa big moments. Coach LA will make sure na babalik ang Magnolia sa kanilang winning tradition. Kung titingnan mo, hindi lang basta rebuild ang ginagawa ng Magnolia. Isa itong smooth transition mula sa kanilang golden era papunta sa bagong henerasyon. Pinaghalong experience ng veterans at energy ng young guns ang susi para manatili silang contender. At kung tuloy-tuloy ang development ng mga batang players nila, baka sooner rather than later, makabalik ulit sila sa final stage at magdala ng panibagong championship para sa hotshots. Kung nagustuhan niyo yun, please like, comment, share, and subscribe para updated kayo sa ating mga susunod na uploads. This is Shooting Stars. Peace out.